Isa na naman pong infectious disease ang binabantayan ngayon sa ilang bansa sa South Africa. Yan po yung Mpox o monkeypox. At sa kasalukuyan ay inaalam na nga ng mga eksperto kung dapat ba itong ideklara bilang isang global health emergency. Yan po ang ating pag-uusapan dito sa Say ni Doc. Pero bago po yan, alamin muna natin ang iba pang detalye patungkol sa sakit na ito. Panoorin po natin ito. Ayon sa pinakahuling datos mula sa World Health Organization, tinatayang umabot na sa mahigit 14,000 ang mga kaso ng monkeypox sa Democratic Republic of Congo. Kumalat na rin ito sa mga kalapit na bansa sa Africa, kabilang na ang Rwanda, Uganda, Kenya at Burundi. Umabot na sa 500 ang naiulat na kaso ng Mpox sa mga bansang ito at patuloy pa itong tumataas at nagbabadyang magresulta sa global health emergency kung kakalat sa labas ng African region. Pag-usapan natin ang iba pang impormasyon tungkol sa Mpox at kung paano ito nakakaapekto sa kalusugan ng isang tao dito lang sa Say ni Doc. Dahil nga po isa itong malaking banta sa kalusugan at ayon sa mga bagong report ay lalo pang nagiging fatal. Mas kilalanin pa natin ang sakit na ito kasama ang ating general physician na si Dr. Via Roderos Galban. Good morning po at welcome back sa Rise and Shine Pilipinas. Morning, Doc. Good morning, Miss Meiji, Sir Audrey. Rise and shine po sa lahat ng ating manonood. Okay. Doc, ano po ba itong klase ng sakit na ito? Dahil medyo bago sa pandinig ko itong monkeypox. Actually, monkeypox or previously known as monkeypox, no, mas kilala siya ngayon sa tinatawag natin na Mpox disease, no, is caused by a virus. So, it's a viral infection, no. Ang nagkukos nito ay yung tinatawag natin na Mpox virus, no. Kapamilya nito yung mga virus that causes pox, like smallpox, Yung chickenpox. Yeah. Magkapamilya sila, no. So, ang nangyayari, no, when you have Mpox virus, no, usually nakikita natin ito, no, sa mga animals, no, kaya siya tinawag na monkeypox, no, kasi monkeys can be affected by this. But no, ang pinaka-binabantayan natin dito, no, sa Mpox, no, is yung transmission, no, from animals to humans or humans to humans. Kaya binabantayan yung mga cases na nangyayari dito sa Africa, no? Kasi pag lumala, no, pag naging widespread siya, ay pwede siyang maging cause ng isang public health crisis or public health emergency. Nabanggit nyo nga, Dok, no, yung transmission. Paano po ba ito napapasa o nakakahawa? Okay. So, like all viruses, no, it can be transmitted from person na na-infect, no, to another person, no. Kunyari, kapag yung isang tao ay may Mpox, no, may Mpox disease, no, pwede niyang maipasa ito through respiratory droplets, no? Maubuhan ka, no? Someone will sneeze at you, at saka malanghap mo siya, no? That's one way to get it, no? Another, no, is if you come in contact with bodily fluids, no, ng taong may Mpox, no? Later on, something like that. actually, no, when one person has Mpox, no, they can form yung mga pustules, no? Puno ng nana, no? Kapag ano 'yon, no? Kapag bumukas, no? And when we come in contact with the fluid, no, or any bodily fluid, pwede kang magkaroon ng Mpox. Or kapag kunyari no, nagkaroon ka ng sugat, no, na dilaan, no, come into contact with saliva, or at least na napasukan ng virus ng isang animal, no, that has Mpox, no, you can be infected by the virus as well. Well, common itong sakit na to sa mga African countries, ano? Pero dahil sa globalization, nagta-travel na ang tao, maaari tayong mahawa. Yeah. So ano po ba yung unang senyales o yung sintomas na taglay mo na itong bacteria o virus na ito? Okay. That's a very good question, Sir Audrey, no? Kasi like all viruses, no, it can be transmitted from person to person, no? And one of the things na binabantayan natin, no, upon contact, no, usually nagma-manifest yung symptoms na ito, no, 3 to 2 weeks, no, 3 to 17 days, no, upon infection. No. So ang nangyayari, nakikita natin sa isang taong may Mpox, no, very flu-like yung sintomas, no. So pag flu-like, ang tinitingnan natin, no, lagnat, headache, chills, no? Tsaka ang kinaibahan nito sa ibang sakit na may rashes, no, swollen na lymph nodes, kulani. So that's important to
to understand, no? Kasi kahit na magkasakit ka ng mpox, no, ang sintomas nito similar to flu. And ang pinaka kailangan nating tandaan dito, no, it has rashes. No? Usually nagsa-start yan sa face, no, tapos magsa-spread all over the body, no. Tsaka may days yan, no. Usually redness lang 1 to 2 days, tapos bigla siyang lumalaki, biglang nagkanana after 7 days. No? So the disease will run from 2 to 4 weeks. No? So kailangan nating mabantayan yon. So, kulani na may rashes, kumpul-kumpul po ba ito o pa isa-isa lang? Usually, group yan, no, from the face, no, tapos magsispread yan sa katawan. No, yung recent na outbreak noong 2022, ang nakikita nila, it started from the mouth sa genital areas, tapos nag-spread. Oh, okay. Doc, meron po bang mga specific na tao na at risk o yung mga madaling makakuha nitong mpox? That's another good question. Anyone can get mpox, no? But ang pinaka-binabantayan natin dito yung mga immunocompromised o madaling magkasakit, no? Tulad ng mga bata, matatanda, no? Tsaka yung mga buntis, no? Kasi yung mga buntis, pwede nilang mapasa yung virus from the mother to the fetus. No? So yun yung binabantayan natin. Well, yung pinag-uusapan natin kanina, more on internal na pangitain doon sa may mpox, ano? Sa loob po ba ng katawan, no? Meron din siyang epekto? Usually, no, ang mpox, no, nakikita natin medyo skin yung manifestation niya, tsaka syempre, yung flu-like illness, no? What happens sa katawan, syempre yung lymph nodes natin lumalaki, no? So it means may infectious process na nangyayari sa loob ng katawan natin. No? So what we have to understand, kasi viral siya, no? Self-limiting siya, no? So pwede kang gumaling, especially kapag yung immune system mo ay healthy, no? Kapag you get some proper rest, no? And proper support for it, no? Pwede kang gumaling from mpox, no? So although it's an infectious process, no, ang mpox, no, ay magre-resolve on its own, even without yung mga gamot, because it's viral. Doc, ito naman po, ano po ba yung ilan pang mga effective na ways o yung mga paraan para makaiwas po tayo sa mpox? Okay. No, so, mpox, again, no, is a viral condition. So, ang ginagawa natin dito, supportive na treatment. So, kapag nilalagnat, nagbibigay ng gamot for the lagnat. And pinaka-important dito yung hygiene. Kasi no, kapag bumukas yung mga pustules sa katawan, no, pwedeng pasukan ito ng iba pang mikrobyo which can cause infection. So, supportive treatment, no, which includes yung symptomatic treatment, tapos hydration, and proper hygiene is important. Pa-follow up lang ako nun. Doc, paano po pag ikaw, alam mo na expose ka na sa isang tao, no? May mga agarang treatment ba para hindi na matuloy sa mpox? Paano po ba yung gagawin? So, usually pag ganyan, no, isolate tayo kaagad, no? And then we actually ensure na we have proper hydration, no? Kasi ang pinakaayaw natin diyan matuyuan tayo, no? Kapag kunyari you come into contact with someone who has mpox, no, usually no, for observation tayo and isolate na kaagad kasi pwede tayong makahawa sa ibang tao. Ayan. Hopefully, no, mapigilan ng ating pamahalaan sa pangunguna ng Department of Health na makapasok dito sa Pilipinas yung ganitong mpox. At kung meron man, sana hindi na lumaganap. Ayan, mga Carsp, wala pa man pong kaso nito na naitatala sa ating bansa. Mas maigi na po na maging handa tayo sa ganitong mga banta sa ating kalusugan. Oo, tama ka dyan, Audrey. No? Sana nga hindi na ito umabot pa sa atin. Pero gayon pa man, mahalaga na maalam na tayo kung paano ito maiiwasan at malulunasan. Muli, maraming salamat po, Doc Via, sa iyong pagbibigay ng paggabay sa amin tungkol sa sakit nito ng monkeypox or mpox. Thank you, Doc. Salamat. Good morning po.